kapag inano siya, kapag pinlay mo, nagiging malabo. Okay. Kailangan mo pang bilhin yung Pro para wala. Ganun yun eh. Okay. Pero dati wala naman. Okay. Parang lock-lock. Puro ads na sa Ngayon, kalagitnaan. dati yung YouTube, wala namang ads ang YouTube eh. Eh, doon kasi Di ba? kumikita eh. 1, 2, 3. Yun. Sorry kasi nag-ano kami, chichismisan kami. Joke lang! Hindi, tungkol yun sa mga app na naiinis ba kayo doon? Ako kasi naiinis eh. Yung mga libre naman na app. Tapos ngayon may bayad na. Yung mga features na na-enjoy mo dati nang walang bayad. Ngayon, kailangan mo pang bayaran. Doon naintindihan naman kasi natin na syempre, kailangan nating Yung bigyan naman ng sweldo yung developer ng mga gano'ng application. Kaya nga lang, meron isang particular na developer na pinaglaban niya talaga na hindi mabili ng mga private company. Ayan na. May trivia kami. Yung VLC. Yeah. Oo. Di ba? Oo. Yan. Kasi So, nga ma-addsan yun eh. Di ba? tapos yung Kaya ako VLC player VLC ako eh. din, Ikaw, yung ginagamit ko. VLC. So, papansin nyo, dali, nadadownload lang natin siya na update, di ba? Kasi sa phone, niya yung VLC, ang ganda. Kunyari, nag-play ako ng movie, walang subtitle. Doon mismo sa phone, doon mismo sa app ng VLC, pwede ka mag-download yes. right away. Pwede nga. Galing. Kaya, yun, saludo sa mga ganun. Pero alam mo, sir, sa human, sorry. Sa human behavior, merong, may maganda yung sinabi mo eh. Ano yun? Nakalimutan ko lang yung specific na tao at saka yung theory. Pero, sigurado, syempre, alam mo to. Baka, di natin alam pala. Ano yun? Yung, paano mo ituring kung yung isang ginawa ng tao is moral o immoral. May ganun eh. May ganung theory. Pero hindi naman tayo magdidig deep doon. Okay. Pero, daanan lang natin, parang yung nangyaring kwento doon is yung merong isang tao na yung asawa niya may sakit. Okay. Tapos, kailangan niyang makahanap ng gamot nung makakalunas doon. Okay. Ngayon, meron ng taong nakaimbento ng gamot. Okay. So, ang ginawa niya is kinausap niya ngayon yung tao. Okay. Ngayon yung tao na yun, binibenta sa kanya 100,000. Okay. Problema, 50,000 lang yung pera niya. Okay. So, ang sabi niya, sige, ito po muna yung 50, tapos, pagtatrabaho, ang hulug-hulugan ko na lang yung balance. Okay. Hindi pumayag ngayon itong si pharmacist or si inventor. So, ang ginawa ngayon nung si tao na to, sabihin na lang natin si Juan. Okay. Lagi naman yun si Juan, si Pedro. Sige. Dahil nga hindi pumayag, ninakawan niya. Okay. Ngayon, tama daw ba yung ginawa ni, o mali? Tas bakit? Tas parang sa human behavior na theory ng tao na yun, syempre hindi naman Bible yun, pero depende daw sa sagot mo kung nasaan ka ng parang may stages eh. Ganun eh. Syempre, kung itatanong mo, syempre mali na ninakaw mo. Pero yun nga, bakit? Bakit daw? Or bakit mali yun o bakit tama yun? Mali kasi una hindi ba ikaw yung nag-develop nun? Hindi ikaw yung nagpagod, hindi ikaw yung nagpuyat. So may right pa din yung Yes. However, mali din naman yung pharmacist. Kasi kaya mo inimbento yun para maging accessible Ngayon, kung tataasan pwede mo... mo na i-compromise, pwede mo na i-compromise dahil ikaw naman nag-develop. Mass produce na lang naman yun Tapos, depende dun sa availability ng mga ingredients. O, ibaba mo. Ano ba? Gusto mo ba may gumaling? Nice. Diba? Gusto mo ba may gumaling? Nandun ka sa pinaka-pinakal ng morality. Yun yung sagot dun Ano yun? Yun daw yung pinaka-pinakal ng morality. Kapag ang dahilan mo is dahil sa as a whole. Ganun naman kasi talaga dapat. Hindi ka one-sided na... Kumbaga, hindi. Yung as a whole na ikabubuti ng gets mo, ng madami. Kasi ba't ka pa nag-develop ng gamot in the first place? Yun nga. So, ibig sabihin, dun sa theory na yun, nasa pinakal ka theory lang naman morality.
Kasi yung mga ibang sagot daw, Mm. tama yun. Tama lang. Asawa kong ako man yun. Kung ako man yun, ganun di gagawin ko. Though may ganun akong temptation or thoughts Ah, na sa sobrang gigil mo. mm. Kasi, alam mo nang tas, So yun, parang nakabase yung morality mo sa feelings mo na, so yun. Tapos meron din naman daw na, sabi ng batas, bawal eh. So, may naka-base ka sa written law. okay. Parang may ganun eh. Okay. Pero pag naka-base ka dun sa as a whole na natutunan ka na naman, Okay. Sana itanong yun sa exam namin. Okay. Para, Kaya actually, isa sa mga nababash niyan, even nung time ng COVID, di ba, yung mga pharmacy. Mga Okay. doktor, mga sa medical field. Yung iba, nasa clinical trial phase pa lang yung mga vaccine, pero dahil nga gustong Ang gininipig kumita. tayo, gano'n. Somehow may mga ganon na speculations. Lab rats. Mm. Pero madaming nagalit nga doon, nung time ng COVID sa mga, yung mga doktor. Siyempre, ayaw naman natin in general. Oo. Pero madaming na-off. Oo. Para mas okay. Pera lang naman Para pala. mas okay pa kay Sinovac. Kasi, na mainstream kasi yung ospital. Kaya Pfizer, Johnson and Johnson. So, kumbaga, pag pinanood mo yung Joe Rogan din na na-explain podcast, yun na recently na lang may mga loophole dun sa research. Ano sa tingin mo yung sa vaccine na yun? Meron ba talagang sa katawan natin? Possible. Possible. Okay. Lalo na may mga comorbidity. Hindi zombie, hindi naman siguro. Yung din, yung sabi ko talaga, di ba, kunento kayo sa tropa ko, si Renzo. Ano yan? Yung simula na nagpabakuna siya, iba ng lasa sinigang sa kanya. Sabi ko, ayoko naman ganun. Sabi ko, bakit naman ganun? Doon lang kaya talaga yun. Hindi ko alam. Dati daw, paborito niya. Bakit nung bata? Pero may nagbago kaya talaga? Hindi natin alam Ewan ko, pero nung bata naman ako, ayoko na sinigang. Hindi. Kumbaga, yung span ng time parang after vaccine. Baka na-connect lang niya. Baka nga, pwede. No? Pero kunwari ako, nung bata ako, ayoko naman sinigang. Pero nung matanda na ako, okay, mas gusto ko yung sinigang. Sabaw. Tapos ito dati ayoko yung binayabasan. Ngayon, akala ko... Bakit? Nababahoan ka ba? Tapos, yun lasa kasi. Tapos... Ngayon, pagtanda mo... Umorder ako minsan sa canteen dun sa NES. Hindi ko alam na binayabasa. Akala ko sinigang. Then, in-order ko. Tapos, parang iba yung lasa. Tapos, parang... Oo nga, binayabasan. Pero, parang okay naman. So, baga, parang... siguro may na-retain na memory sa'yo before na hindi, wala naman. Ganito lang. Hindi, ayoko siya talaga nun. Ayoko nung amoy tsaka yung lasa nung bayabas kapag nasa ulam. Pero nung natikman ko yun, karne ng baboy din naman ata yung ginamit, medyo iba na yung dating. Parang na-appreciate ko siya. So, kumbaga, bumaba na yung pagkaayaw ko sa kanya. So, parang may... Pumwede Okay, nahanap ko nga uli kanina. Ito, si Che ayaw may kili-kili daw. Hindi, pag Ilocano daw, may ganun. May kultura din, Hindi, kumbaga, baka dahil din sa luto na yun, baka medyo iba yung luto nila. Yung gulay before, nung bata ka, ganun. Ayoko talaga. Kaya nga lang, pag medyo nagkakasakit ka na, tumataas na hindi dapat tumaas. So, yun. Sabi nila, pag tumatanda, sumasarap na daw yung mga ganun. Isa daw ng katandaan yun Yung nasasarapan mo na bulang lang. May tinatawag na palate cleansing. Pag kinain mo to, yung susunod na kakainin mo is parang naiiba na yung lasa or tumatabang. May tinatawag din na palate training. Oo. Ibig sabihin, nasasanay ka na ito yung kinakain mo, mas na-appreciate. Tapos pag matagal ka hindi kumakain ng baboy, parang pag nakakain ka ng baboy, parang ayaw mo yung lasa. May mga ganon. Nice. Woo! Okay. So, ito na nga, So, aside dun sa sidetrack natin, maganda naman yung intro natin, di ba? Okay. Lalong, Okay. Siyempre, last week, ano ba napag-usapan natin? About siya sa mystery. Nung ni God. Okay. Mystery in terms ng church. Kasi nga, nung matatandaan mo, sir, hindi nga malinaw at hindi akalain ng mga tao before na ang Diyos ay isasama sa simbahan yung mga hentil. Tama ba?
yung magkakaroon sila ng unity. Alam ng mga tao na may plano din si God sa mga Gentiles. Pero ang hindi nila alam is Isang plano lang. na may plano si God na sa isang church is magka-join ang Jew and Gentile. Yes. And hindi na sila Jew and Gentile, kundi isang bagong race which is yung Christian. So, na-exceed na yung racial differences Yes. sana. Kaya nga there is no longer Jew, nor Greek, nor male or female. It is unto yung sa salvation. Iba kasi ginagamit na ano yun eh. Maganda Okay. yan. Oo, kasi, ewan ko, Okay. ay yung sa pagiging pastora, gano'n. Hindi talaga pwede. Kasi yung context kasi nun is about salvation. Oo. hindi siya pwede kung tatanungin mo talaga ay Biblia. No? Ang problema kasi dyan, kapag, kunyari, si Paul lang naman nagsabi niya, ma-adjust na Hindi. lahat. Hindi naman nagbago as a Jew. Hindi rin naman nagbago as yung mga Gentiles. Hindi rin naman nagbago as nung early Christian. So, irrelevant yung argument na yun. So, ikaw naniniwala ka pa rin sa certain gender roles? Meron naman Tingin talaga. mo? Ako kasi, ako naniniwala ako. Hindi, syempre, hindi lahat. Hindi sa lahat ng Hindi sa bagay, pero may mga ilan. Oo. Okay. Kunyari, yung kasi ang the stereotype ng women is about yung nurturing, di ba? Which is sa tingin ko, meron talaga. Kasi kung i-stereotype mo, meron kaming mother's instinct. Kapag na-form mo at saka na-quote mo na ganong term, oo, meron talaga kami, babae kami. Pero kapag nyari, nurturing kayo yung caring. Parang ayaw nila kasi gusto nila powerful din kami. Yung ibang babae na woke na alam mo na, yung feminist Kasi alam mo yung feminism, hindi siya talaga biblical eh. Ako, I believe on that eh. Tsaka, yung many concepts ng feminism today is, I believe, hindi biblical. However, the definition of feminism is good. okay. Kasi by definition is feminism or a feminist is someone who believes that male and female have equal rights and ganito, ganyan. So, Okay. tama. Okay ako doon sa ganung definition. Ako, ang sabi ko naman, okay ako sa equal access. Okay, yan. Equal access. Pero sa roles, kailangan natin tanggapin na may differences biologically ang lalaki at saka babae. Biologically. Kaya tinanong ko, kayo ba mga babae, gusto nyo yung jowa nyo is parang lahat maintindihan sa inyo, mararamdaman, ganito, maunawaan lahat. So in short, gusto nyo maging babae yung jowa nyo yung lalaki. So that is wrong. Ayaw nyo naman ng ganun, right? Gusto nyo stable sila mentally and emotionally. Kasi sila May ganung yung attraction naman. ayaw din naman ng babae, ay ng lalaki, na yung babae is kailangan walang masyadong tanong, kailangan hindi ganito, ganyan-ganyan, kailangan hindi maarte o bla bla bla, ganyan-ganyan. So you mean to say, gusto mo maging lalaki naman yung babae. So sabi ko, kailangan i-appreciate natin yung Strength nung strengths and differences nung bawat isa. role, gender. It's not about it's not about being the same. It's about complementing each other. Tama. Ganun ang purpose doon. Kasi kung the same kayo, paano kayo mas makakagawa ng maraming bagay kung the same lang naman kayo? You should be different, but different in a way na complementing. Sinabi nga si Paul Washer about sa ganun, di ba? Ano yan? Sa pag-aasawa naman yun. Parang, siya, Ba't may ganun? Okay, sige, tuloy mo. Hindi, kapag mag-aasawa kayo, si God, ibibigyan ka niya ng most probably Na hindi mo kapareho. opposite mo. Kasi hindi Yung strength niya, yung go-compliment kayo. tsaka hindi madidevelop yung ibang character mo kapag pareho kayo sa lahat. Yan. Tama. Ayan. Kunyari, ba't kaya lagi ako naiinis? Kasi si God, binigyan ako ng asawa. Ganito. Para makano yung ko. Ni-reveal lang ni God sa'yo yung bagay na kulang ka ko. or wala ka. Tapos, yung isa namang, sa isang side naman, ay, naiinis yung asawa ko. So, kailangan ko mag-reflect. So, ganun. So, merong, kung tama ang heart nyo, Okay. kung tama ang heart nyo mag-asawa. Pero kung hindi kasi sisihan yan
Pero kumbaga, it's a compliment. Pero Ganun. karamihan ng divorce, no? Puro ganun, ano? Hindi kami magkaintindihan eh. Hindi kami magkamukha eh. Hindi kami parehas eh. Hindi kami... Ganun, ano? Hindi naman talaga. Oo nga. Well, Okay. so background nung study natin about sa Christianity is ganon. So natanggal na sana dapat yung race ng pagiging Jew or Gentile. So sa Jew kasi more on meron sila sa superiority no. No, meron silang tendency na maging superior dahil silang nauna, Okay. 'di ba? Yes. Kagaya At sila'y pinili. sila Okay. China oil Okay. pinili. Mm. Yun naman talaga ang tsuri doon na Okay. kapag pag panganay nga daw, ikaw yung ikaw Okay. yung breadwinner, ikaw yung paborito. Okay. Ewan ko, di naman yata, no? Well, Parang di naman. ilang beses naman nang inano ng Bible yon, si David, siya yung Despised. bunso. Si Solomon, hindi naman siya yung panganay. Yung sa ano ba, yung pina-acting natin. Anong pelikula yan? Si Seven Sunday, si Ding Dong, Gitna ba siya? pangalawa. Pangalawa. Ang panganay paborito talaga. Si Bobby ba? Si Aga Mulak. Si Bobby ba? Si Teddy panganay. Pangalawa Bobby, din si ano din Oo, parehas lang ng jury ni Mm. ano yan. Ewan ko si Adler ba o si Erickson. Mm. Ewan ko. Parang gano'n. Panganay ka, di ba? Oo, panganay. Pangalawa kasi ko, kaya... Bunso yung... Dalawa lang kasi kami. Kami tatlo eh. Tatlo. Ah. Panganay ka ba? Hindi nga, pangalawa nga rin ako. Pangalawa. Kaya nakaka-relate ako sa kanila. Oo nga pala. Ngayon ko isasama mo yung Why mga... do you always make me feel that I'm the enemy? Kaya ano lang yun. Masyado effortless. Kumbaga. Tapos yung kung sasama ko pa yung dalawang kapatid ko sa labas, o dahil lima na kami, pangalawa pa rin ako. Ay, ikaw pa rin ako. Okay. Yan. So, main dish tayo. 14, Ito maganda 15. to. Ano na nangyayari ngayon sa kwento? Sa inexplain ni Paul na yun. Na si Okay. God pala ay may plano na hindi lang plano sa Gentile na bukod at plano sa Jew na bukod. Yes. Diyan kayo. Hindi. Magkasama. Okay. Ano naman ang ngayon ang susunod? Okay, 14, 15. 14. Dahil dito, nakaluhod akong nagpe-pray sa Ama, galing sa Kanya ang pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. Pinagpe-pray ko sa Diyos ayon sa kayamanan at karangalan niya. Napalakasin niya ang loob niyo at bigyan niya kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu niya. Hanggang 16 lang. 15. Ay, 15. Sorry, nabanggit ko Okay, na okay lang. 16. Yung hanggang 15 na naman yung i-explain ko eh. Sige. So, yung sasabi dito na for this reason, yung pagbanggit dito ni Paul is dahil alam na niya yung purpose ni God, yung prayer niya is according na sa will ni God. Minsan kasi nagpe-pray tayo according lang sa ating need, worse, according lang sa ating selfishness. Na minsan di pa pure yung prayer natin. Kaya nga your will be done di ba? Yun yung sa Lord's Yes. Prayer. Nadi-discuss natin yun sa Wednesday. No, that's why it's very important na nagbabasa tayo ng Bible para Yung will ni God, ma-align. yes, or i-align mo yung will mo sa will ni God. Parang plan and budget saka accomplishment No, report. yung will mo i-align mo sa will ni God. So, next time, yung prayer mo na mas refined. Maganda yun kasi, Sir John, itong maganda dyan. Kapag minsan nagpe-pray ka lang without the knowledge of God, you can be very passionate about your prayer. Yet, yung will nga ni God, hindi mo alam, baliwala ang prayer mo. Yes, Kasi ang hindi siya ganun sinasagot lang na ka-effective. prayer ni God is yung will niya. Kasi your will be done on earth Okay. Ano ko lang, lagyan ko lang ng konting, ang tawag dito, clarification. Though by God's mercy and grace, nagbibigay naman din siya ng provision na sagutin yung mga desires natin. Okay, hindi naman madamot si God. Okay. Nakikinig din naman si God kahit sa mga bagay na hindi primarily yun yung will niya. However, kumbaga, mas effective natin na magagawa yung prayer kung ang knowledge ng purpose ni God is nasa atin. Para alam na natin kung anong area yung pagpe-pray natin, anong format or sabihin natin na anong
center ng ating Sir, prayer. naniniwala ka ba na may prayer din si God na answered, may answered prayer din si God na, sige, bahala ka, ibigay ko sa iyo yan. Alam mo yun? Yeah. Yung ganong tipo. Ang tawag doon ay permissive will ni God. Sige, pinayagan na niya. Pero may kaakibat yun. Halimbawa, dahil pinipilit mo, a lesson. Yan, may ganun. Pero meron naman na directive will ni God. Ito talaga yung gusto niya mangyari. But sama ako na, matigas yung ulo ng tao, pilit ng pilit, pilit ng pilit. At sige, if you cannot learn dito sa mga hindi ko pagsagot, o sige, sasagutin ko, eto na! Ganon. you suffer kung ano man yung possible na Parang consequence mo. ibibigay sa iyo talaga ng ano. May mga bagay kasi tayong pinipilit natin pag-ubrahin eh. Like, hindi Christian yung naging jowa Ano mo. yun? Basic. Madalas yun. Madalas. Ayun, hindi Christian yung jowa mo, pero mabait naman, morally upright. So, ipipilit mo na pasiran siya. One time is, may world religion yung subject eh, kaya no holds bar. So, sabi ko, sino dito yung mga INC na ang jowa ay Catholic or nagpaligaw o nanligaw na hindi INC, kundi Catholic? Direktas ng kamay. Meron? Meron. And madami sila. Kayo umamin. Hindi, ito sabi ko, bakit ako kayo lagi INC? Pinipilit nyo magpa-convert yung partner nyo na hindi INC. Kasi mali sila, tama kayo. Hindi nyo ba naisip na nung pinatulan nyo, nagpaligaw o nanligaw kayo ng Catholic? Sama kayo sa crime. Nag-compromise na rin. Compromiser din kayo. Ibig sabihin, mas mahalaga sa inyo yung relationship kaysa kay God. Huwag nyong paniwalain yung sarili nyo na mas mahal nyo si God kaysa dun sa relationship nyo. Because in the first place, bakit kayo umabot dun sa ganong compromise? So, wag nyong pag-uubrahin na magpa-change siya ng religion para lang maging legal kayo. Kailangan nyo munang mag-repent na, God, I'm sorry, hindi ikaw ang pinrioritize ko sa pagpili dito sa relationship na. Kailangan ganun. Hindi yung ang gagawin hindi ka na, mali na nga ginawa mo, hindi ka pa repentant, tapos pipilitin pa magpa-convert yung iba para maging tama. Parang hinahanapan mo ng loophole eh. So, Nililegalize. So siguro ang pinakamainam dito, mag-repent ka na, nag-compromise ka talaga, hindi mo talaga sinunod yung will ni God according dun sa ganong bagay. So, dahil dun, mahalaga na tayo, alam natin yung will ni God. 'Di ba sabi is, do not be unequally yoked with an unbeliever. O, hindi ko nasasabi unbeliever yung isa. Pero dun pa lang, sa ginawa mong desisyon na yun, pinakita mo kung sino yung mas mahalaga talaga sa'yo. Mawawalan ka ng ng testimony sa ganung. Sa area na yun, wala ka ng testimony. Oo. Pero hindi naman sinasabi namin na wala ka ng pag-asa o Hindi ko sinasabing hindi ka magiging save. Wala akong Christian. sinabing ganun. Ang sasabi ko lang, sa area na yun, wala ka ng testimony. tama. Kumbaga, hindi ka Nanakawan ka hindi ka na reliable mag-advise sa ganung area. Not unless na Or, pinakamaganda pala, wag mo namang, kung sakaling magandang naging kalabasan. Sabihin natin, naging Christian, nag-grow kayo, tapos sobrang saya ng family mo. wag mo siyang gawing standard. Oo, saka wag mong gawing, tingnan mo ko. Kami. Okay lang. So, wag naman siya. Mali na kasi yun. Doon nagiging mali. Okay. Tama yun. Ngayon sabi dito is, iniluluhod niya. Praise God na, di ba? Sabi dito, iniluluhod niya sa panalangin. So, I bow my knees, ika ni Paul. Yung pagbow kasi in knees is a sign of humility. Maraming mga karakter sa Bible, ang pag nagpe-pray ay nakaluhod. Solomon, si Ezra, si David, si Daniel. Yung mga lumapit at nagpray at kinausap si Jesus, nakaluhod din sila. Si Stephen, si Peter, si Paul, early Christian. Even si Jesus, nung nag-pray kay God the Father, is luhod. Yes. Though, hindi naman standard or required na nakaluhod pag nagpe-pray. That's the proper gesture. Pero it is good na merong That's the humility. appropriate gesture. It is a good gesture na tayo is nakaluhod.
Paano daw pag nakaluhod na lumalakad? At the end of the day, yung intention Ayun, pa rin sabagay. ng heart ang titignan kasi doon. Minsan kasi pag nakahiga, makakatulog ka naman. Okay. No? Pag naka-side, ano ka, view. Ang acid test naman yan is, nag-glorify mo ba si God with your heart, with your mind, with your soul, and with your strength? Ngayon, if honestly kaya mo sagutin yun, edi okay lang. Alam problema. Ngayon, sabi dito, kanina tayo nagpe-pray? Kay God the Father. Okay? Sa pamamagitan ng anak through the Son, and by the empowering and guidance and direction ng Holy Spirit. Paano kunyari yung abagi nung Maria? Ba't sinasabi nila hindi naman nila sinasamba? Ang tawag nila kay Mary ay mediator. So, para ipasasabi natin kay Mary, then si Mary, sasabihin kay Jesus. So, pwede kang mag-pray kay Mary Hindi. on that sense? No. No pa rin. Hindi. Yung, kumbaga, yung paniniwala kunyari ng Catholic. Ang sabi ko dito is, Ano bakit ang sabi nila? na mediator nga or So, pwede tagapamagitan ka si nga Mary? talagang mag-pray kay Mary. Nagpe-pray sila as a mediator si Mary. Ah. Mediator, tagapamagitan nga. Parang sasabihin nila kay Mary, si Mary, sasabihin kay God or Parang kay palakasan Jesus. system, ano? O pwede kung ganun yung purpose. Ngayon sinabi ko, diretso kang pwedeng kumausap kay God. And also, si Jesus na nga yung mediator natin sa langit. So, kung may mediator na, kailangan mo pa ba ng mediator ng mediator? So, kumbaga, Yun nga, kaya nga may mga patron eh. o kaya ang sabi ko sa mga estudyante ko, do yourself a favor. Hindi mo kailangan dumaan sa mga santo. Hindi mo kailangan dumaan sa mga mediator. Dumiretso ka sa Diyos. Kasi pakikinggan naman niya, may mga command naman siya. Tumawag ka sa akin habang ako ay malapit pa. Wala naman sinabi na tumawag ka sa nanay ko at yung nanay ko tatawag sa akin. Wala naman ganong command eh. Tapos, isa lang naman na instance yun eh. Yung sa wedding at Cana. Yun lang na may instance na yun eh. Yung Cana usap si Mary kinausap si Jesus. Yun lang na may instance na yun eh. At wala na naulit na ganon. Sa stretch naman. Yeah. Para naman. Sa pag-establish ng doctrine, kapag minsan lang nabanggit sa Bible, yung Hindi ibig ganon, sabihin, no? hindi siya matibay na basihan para gawin siyang doctrine. Kaya kunwari sa Book of Acts, nung nagisimula pa rin yung church, may mga bagay doon na minsan lang ginawa and should not be accounted as doctrine. Pwede siyang i-account as, ito yung pattern or ito yung story, but not necessarily as doctrine. Kasi nagsisimula pala yung church nun eh. Now, binanggit din dito yung family in heaven and earth. So, ibig sabihin is, we are brothers and sisters in heaven. So, kumbaga, yung marriage ng mag-asawa, lalaki at babae, is hanggang dito lang sa lupa. May Ngayon- nagtanong kay Jesus niyan eh. Ngayon nalungkot. Oy, kang ganun. Bakit nalulungkot ka eh? Yung iba, Pagdating talaga? sa langit, pagdating mo naman sa langit, higher form ng love, yung unconditional or agape, nag-e-exist doon. Hindi mo na alam na asawa mo yun pagdating mo sa langit. Sa tingin ko, alam, pero hindi na sa ganong view na sexual or romantic. Siguro in a view na alam na natin yung isa't isa as brothers and sisters in Christ like an angel. Mga angel. siyempre, di natin maaarok. Hindi nga talaga Kasi natin nga, maintindihan. oo. Yan nga yung ina-explain ko kanina yung about sa dimensions. Quantum physics. Hindi na. Actually, binanggit ko rin yan. Pero dimensions lang yung pinag-usapan namin. So, kunwari, one-dimensional ka, hindi mo naiintindihan yung two-dimensional. Pero yung two-dimensional, naiintindihan niya yung one-dimension. May three-dimensional. May 3D pa. May four-dimensional. Ngayon, sabihin natin na yung plane ni God is on the highest form of dimension. Yun yung reason bakit di natin naiintindihan minsan yung mga bagay na sinasabi niya. Ngayon, Sa multo yan ginagamit eh, no? Yung mga hindi naman yun yung iniisip ko. Hindi, sorry. May naaalala lang ako multo yung example niya doon. Ngayon, si God, kaya niyang i-unfold yung mga dimension in a way na maiintindihan natin. Parang Kaya nga gumagamit siya ng parable, di ba? Ayun. kasi nga yung makamundo na yun yung makalangit na bagay, in-explain niya ng picture ng mundo. Sa pamagitan ng paggamit ng parable. Yun. So, yun yung reason bakit di natin na-appreciate na magkakapatid tayo sa langit. It is because yung mind natin somehow is Bound. limited pa rin or bound pa rin ng earthly dimension.
Pero kung ma-unfold lang natin kung ano yung itsura and reality nun sa langit, we begin to understand. That's why it's very important na nag-aaral tayo ng Biblia. Ayan. Kasi pinangako naman ni Jesus na we have the mind of Christ. Di ba? Ay ni God na we have the mind of Christ. So, ibig sabihin, mauunawaan natin yung mga misteryo na ganito. Next, 16 to 19. Pinagpe-pray ko sa Diyos ayon sa kayamanan at karangalan niya na palakasin niya ang loob niyo at bigyan niya kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu niya. Pinagpe-pray ko na lagi sanang nasa puso niyo si Christ dahil nagtitiwala kayo sa Kanya. Prayer ko na sana pagmamahal ang gawin niyong ugat at pundasyon ng mga gagawin niyo para malaman niyo at ng lahat ng mga taong pinili ng Diyos yung lawak, haba, taas at lalim ng pagmamahal ni Christ sa inyo. 19. Sana maintindihan niyo ang pagmamahal ni Christ kahit hindi yun kayang abutin ng isip ng tao para mas makilala niyo pa kung sino talaga ang Diyos. So, kumbaga, inaas ni Paul kay God by the power of the Holy Spirit na mas strengthen yung inner man natin. Tandaan natin na do may physical man sa atin, ito yung panlabas. Yung inner man, nandito yung spirit natin, nandito yung determination natin, nandito yung faith natin. Madalas kasi mahina yung inner man eh. Pero yung outer, nagwo-workout, nag-exercise, pinalalakas natin. Okay. Mas palakasin din daw natin yung inner man, yung ating spiritual man. Kasi madalas yun yung mahina. Madalas yun yung natutukso. Madalas yun yung nag-fail, nag-give up. So, by the power of the Holy Spirit, pinagpe-pray niya na palakasin tayo. Ngayon, sabi dito, nang si Kristo daw ay mag-dwell sa mga puso natin sa pamamagitan ng faith. So, hindi siya yung basta dumaan lang si God sa buhay natin. Hindi lang basta dumaan si Jesus sa buhay natin or alam lang natin na siya yung way, truth, and life. Magstay siya sa buhay natin. Yung principle niya, yung salita niya, yung will niya, yung kanyang purpose, manatili sa ating puso at gawin niyang permanent home or tabernacle yung ating puso. Being rooted and grounded in love. Maganda yung term dito, rooted and grounded. Pag rooted, malalim yung ugat, tapos nakatwist siya sa lupa para hindi siya basta-basta mabubunot. Yung established naman, pundasyon, talagang maayos siya na ibinuho sa ilalim ng lupa para hindi siya mauuga o babagsak. Wala siyang crack, wala siyang sira, wala siyang lamat, wala siyang basag. Kasi yung pinakapundasyon natin is yung pag-ibig ng Diyos. So pag ganun yung ating root and ground, hindi tayo basta-basta masusway ng mga materialism at saka ng temptation ng mundong ito. Hindi tayo basta-basta mabe-burnout, hindi tayo basta-basta maliled astray, hindi tayo basta-basta magiging selfish or proud kasi ang pundasyon natin yung pag-ibig ng Diyos. Parang hindi ka masyadong, madiderail, ganon? Yes. Or hindi ka masyadong distracted. Yes, at hindi ka swayed ng circumstances mo or hindi ka basta-basta naapektuhan ng circumstances mo. So, kumbaga, meron kang resolute. So, pag Wow. sinabing resolute, meron kang decision. Meron kang resolve or firm decision na kahit ano mangyari, ito yung gagawin mo. Ano ba yung pre-made ba yung Actually, may kausap mo kanina, pre-made makakatulong decision? sa'yo ka ako na kunwari, may mapagkakataon na mag-relapse ka or may mapagkakataon na Relapse. bumalik ka sa ganitong decision or wrong habit. Mahalaga na ngayon pa lang na okay ka pa or malakas ka pa, magkaroon ka na ng decision. Ano ang gagawin mo pag napunta ka uli sa ganong situation? I am not saying na mapupunta ka sa ganong situation. Tinatanggal lang natin yung lahat ng possible na ikaw is mahulog uli sa ganong sitwasyon para pagdating mo doon, alam mo na yung tamang gagawin mo. Ngayon, pag ba sinabing hindi ka mangongopya, kailan mo ginagawa yung ganong decision making? During the exam? Or before exam pa lang, meron ka ng decision na ganon? Dapat before exam pa lang, meron ka ng ganon decision. Napag-isipan mo na. Oo. Yun yung pre-made decision. Hindi siya yung decision na gagawin mo every time na lang na mag-exam ka, hindi ako mangongopya ngayon. O susunod na exam.
hindi ako makokopya ngayon. Hindi ganun. Kailangan pre-made decision Okay na yun siya sa lahat. sa'yo. Hindi lang sa okay sa akin. I suggest na Ah, ganun tayo lahat. Kasi para hindi yung doon ka palang magde-decide pag nandun ka sa sitwasyon. So, kumbaga, meron ka ng principle bago pa man dumating yung bagay nice. na yun. Kasi madaming tao reactive eh. Mm. No? Kasi, kapag reactive ka, yung decision mo is dala lang ng reaction mo doon sa sa situation. And sometimes, yung reaction mo doon sa situation, hindi yun yung tama na action na magawa mo nung time na yun. Yun. Sa combat sports, ganun eh. Kapag reactive ka, madalas matatalo ka. Mm-mm. Reactive ka lang dun sa, kunyari, combat sports ha, kunyari, boxing. Oo. Mm. Ngayon, sabi dito, may you and I may be able to comprehend with all the saints. So, sana daw maging tayo, maging skilled. So, in what measurement? Maging skilled daw tayo to comprehend yung love ni Christ. So, yung love pala ni Christ ay nako-quantify pala yun at name-measure. Ngayon, may binanggit dito, sikat to eh. What is the width? Okay? Yung lawak, length is yung haba, yung depth, lalim, height, taas nung pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga dimensions pala ang pag-ibig ng Diyos. Lawak. So, Ano, isa-isay natin. Lawak, haba, lalim, at taas. So, doon tayo sa width or lawak. Lawak ba yan? Okay, width. Okay? So, ano ba sir yung width? Yung width o yung lawak represent sa gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos para i-cover niya yung multitude ng kasalanan natin. Kung gaano niya pinor out yung pagmamahal niya para patawarin tayo. Ngayon, doon naman sa length, gaano na niya tayo kahaba at patuloy na isusustain ng kanyang So, pagmamahal. time. So, it's more on duration. Kailan ba Quantity yung isa. yung width is quantity. So, yung length naman is duration. Gaano kahaba. Kailan ba nag-start nating ma-realize yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Hanggang kailan ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin? So, length is the duration. Ano naman yung depth or lalim? Yung pag-ibig ba ng Diyos is tinuturoan tayo na maging humble, mapagkumbaba, na maging gracious. Yun. Ano naman yung height? Tinutulungan ba tayo ng salita ng Diyos? Tinutulungan ba tayo ng Holy Spirit na mas malapit tayo sa ating relasyon sa Diyos? Na mas maunawaan natin Ano yung yan? Ano yan? height. Height. O, yan na. Yung depth, lalim, humility. Yung height naman is yung power. And then yung closeness natin sa Diyos. So, nasasatisfy na ba tayo na kilala lang natin yung Diyos? Or we are having a growing and nurturing relationship with God na mas nauunawaan mo na this time yung sinasabi niya, na mas nasusunod mo na yung pinag-uutos niya. Unlike before, na mas overcomer ka ba ngayon? Na mas nag-extra mile ka ba ngayon? So, yun yung height. So, pag sinabing your width, your length, your depth, at saka yung height ng love ni God, makikita mo yung different dimensions ng pag-ibig ni God sa atin, and ganun din sana tayo sa Kanya. So, ang tanong, meron ba tayo ng mga bagay na yun? Or paano? Paano mo sisimulan? Siguro, masisimulan muna natin sa pagiging poor in spirit. Yun lang naman eh. Diba? Blessed are the poor in spirit. So, kapag kasi poor in spirit ka, alam mo na spiritually bankrupt ka. Acceptance talaga, no? Oo. Bisa, no? Walang-wala ka. Wala ka nung length, wala ka nung width, depth, o tsaka Kumbaga, height na yun. recognition muna, no? O, recognition muna na wala ka. Pag-amin, ano? Pag-amin, Yes. ano? And it is not because there's something good about you, okay? Kundi pinili lang tayo ng ating Panginoon. Kaya sinasabihan niya yung Israel na huwag kayo maging mayabang, hindi dinadrive out ng Panginoon o hindi kayo tinutulungan ng Panginoon na i-drive out itong mga Amalekita na to o yung mga Pilistina na to dahil mabubuti kayong bayan. Hindi. It is dahil pinarurusahan ng Diyos yung mga bayan na to. So, hindi pa rin about sa kanila.
So, God's love is wide enough to include every person. Oo, saka yung context niya talaga kasi dahil yung mindset din ng Jew, no? Mm. Na parang kami lang. Mm. So, dito parang nabasag yun, ano? Dun sa, Hindi, malawak. dun nga sa with. Oo. Okay. Tapos hindi nyo magets, Mm. malalim. Ito naman. Ganun na. God's love is long enough to last through eternity. Wow. So, kaya salvation natin is, it will endure until the end. God's love is deep enough to reach the worst of the sinner. Di ba? Si Paul. I am the chief of all sinners. And God's love is high enough to take us to heaven in His presence. So, yun yung dimension ng pag-ibig ng Diyos. Hindi puro yung feeling good lang. Hindi siya ganun. Kumbaga, may power at saka merong credibility at saka may integrity yung pag-ibig ng Diyos. Yung yung pagiging super sinful ng isang tao. Minsan hindi ma-accept yun ng karamihan eh. Na, teka lang, ito, papatawarin ng Diyos? Kunyari sino ba pinakamasamang tao na sige, serial killer na lang. si Dahmer ba yun? Si Dahmer. Tapos naging Christian. Paano yung mga pinatay niya? So, hindi magre-register sa isip na, ibig sabihin ba nun? Siya masisave dahil naniwala siya kay Jesus. Ako, morally upright naman. Pero ayoko ng religion eh. So, siya accept, ako hindi. Yan yung reason na, kapag may mataas tayo na estimate sa ating sarili. Feeling natin na mas mabuti tayong tao kaysa sa iba. Hindi yun kinakikitaan ng humility pagka ganun. Tignan mo yung nangyari kay Peter. Hindi naman sinabi ni God kay Peter na ito yung mga kasalanan mo, ito yung mga kasalanan mo. Ang ginawa lang ni Jesus, tinulungan niya makahuli ng isda si Peter. Kasi nag-toil siya all night, nagwo-worry siya, ganyan-ganyan. Tapos nagkaroon siya ng miracle catch si Peter. Si Peter mismo, na-realize siya, sabi, depart from me, a sinner. So, kumbaga, makikita natin na yung love ni God, nire-reveal niya kung sino talaga tayo. Pero yung love ni God is, pinapatawad niya yung ating mga kasalanan. Alam mo, halos lahat ng mga pinakitaan ni Jesus or ni God din, throughout ng Old Testament, ng kanyang glimpse of glory, halos pare-pares naman ng reaction. Talagang depart from me. So, may pattern. Ang pattern nun is once na na-encounter mo si God, kasunod nun, yung sinfulness mo, makikita mo rin. Tapos, magkakaroon ka ng brokenness. Okay, so ibig sabihin, pwede nating i-conclude na baka hindi mo ma-accept na sinner ka kasi hindi mo na-encounter pa. Pwede rin yun. Or hindi ka pa broken. Or pwedeng buo ka pa. Kaya ka self-righteous kasi buo ka pa. Sa bagay. Okay. Kasi mayroong rich yung ruler. Di ba? Nalungkot siya Kasi marami may siyang chance siya Lahat naman may chance eh. May chance na face to face may kasabihan nga na we always lose the chance we never take. Wow! Binigyan chance wow! natin. Gandang title ng kanta yun. Okay. Meron ako napanood na na sa TikTok. Sila, yung mga content creator. Okay. Isa kasi masarap manood ng ganun eh. Okay. Tapos nagliligawan. Okay. Isa nakakakilig ba? Okay. Ewan ko, parang yun lang yung parang kakantahan niya, lalaki siya, tapos babae. Kakantahan niya. So parang dun lang sila nagkakilala. Ayaw ko sabihin yung pangalan eh. So dun lang sila nagkakilala dahil pareho sila content creator and all. And then parang ligawan na, konting banat-banat. Ganyan. Tapos biglang na merong ibang sila pa din, pero ibang video na, ang pinag-usapan nila na, Christian ako dati eh. Gumanon yung babae. Okay. Christian ako dati. Tapos parang yung lalaki na caught off guard siya, ay totoo. Tapos parang siya din pala ganon. Okay. Kaso sabi naman ng babae, ay nag-backslide kasi ko eh. Kasi ganito. Okay. Tapos naging deep na yung usapan nila. Okay. Ayun. Sobrang naging deep na.
ano sa tingin mo, bakit, di ba parang, kunyari Christian ka, paano mo natitiis na malayo sa church, na malayo Okay. kay God? Mm. Paano mo natitiis? Actually, gusto ko nga bumalik kung ano na Mm. yung babae. Kaso nga lang, ano yung dahilan? Sabi nga, parang nag-enjoy ako dito sa mga makamundong bagay. Ayun lang. Tapos meron siyang ganun, ano. Mm. Ngayon, bigla kong naalala yung sa Pilgrim's Progress naman. Mm. Na kahit na alam niya Mm. na kailangan kong umalis dito, Hindi kahit, siya makaalis. oo, kahit na iyak siya ng iyak, Mm. hindi siya makaalis. Ayun nga. Grabe. Yung hindi makapag-repent. Oo, yung nasa bahay ni ano. Nasa cage, Interpreter. pero bukas yung pinto. Doon yun sa bahay ni interpreter. Yung di ba? pang-apat ata na pinakita sa kanya. Oo. So, yun yung life point. So, once kasi na, paano ba? Ako kasi, meron akong, ewan ko sir sa akin to. Kunyari, hinarden mo yung heart mo. Kunyari, may prompt na nung una, tapos hinarden mo yung heart mo. Mm. Tingin ko talaga, nawawala Tingin ko Kinakalyo. Oo, tingin ko mawawala. Hindi ka nagiging sensitive. Oo, kasi yun nga, parang Ang wag lang sana mangyari is lalong maharden pati sa ibang yun area. nga, parang kay Pero, di ba? Oo. Mahirap na kapag gano'n. Yun nga So, ibig sabihin, parang kapag meron kang prompting, pangit kasi yung term, no? Pero okay naman yun. Parang, Admission of sin oo. is part of repentance, but it is not the whole repentance. Maganda siya sa simula. Oo. Kasi tulad niya, nag-a-admit naman siya. Oo. Pero, hindi siya makahilagpos. Kaso nga lang, ang problema mo doon, your blood is in your own head because your mouth testifies against you. Oo nga Sa Pero bibig na tingin niya. mo, sir, may chance pa yung ganon? Meron naman, unless nga lang. Lagi pa rin ako naglilin sa wala namang imposible sa Mamaya Diyos. papakita ko sa'yo kung sino yun. Naglilin naman ako sa walang imposible sa Diyos. However, careful tayo. Huwag mo sana Kasi, paabutin. Huwag mong paabutin sa grace period. Sa period na nag-end yung grace. Hindi, yun nga din. Kasi kumbaga, kunyari, magbabackslide, or mawawala sa simbahan. Okay. Mientras pinagtatagal mo, lalong mahirap. Then, ang mahirap pa, parang pagsusorry, sir. Habang mas matagal na yung duration, ang hirap sabihin. Ang mahirap pa, makaisip ka ng 1,001 reasons bakit ikaw yung victim. Ayun din. Oo, kasi kunyari din sa pagsusorry, kunyari magkarelasyon kayo. Parang, alam mo namang mali ka, di ba? Tapos gusto mo mag-sorry. Right then and then. Pero dahil sa pride mo, ayaw mo. Okay. Tapos ang mangyayari doon, araw-araw na kailangan mo mag-sorry, hindi mo ginagawa. Yun nga, yung sabi mo. So, makakaisip ka din ng, teka lang, siya din naman may mga maling ginawa. Eto, magandang practice to, no? Natutunan ko to nung tutunan ako ng PERDEB na kailangan i-train mo muna yung sarili mo na mag-sorry, lalong-lalo na sa mga bagay na alam mong mali ka naman talaga. I-train mo muna yung sarili mo na mag-sorry sa mga bagay na alam mong obvious na mali ka. Kasi if hindi mo kaya mag-sorry sa mga bagay na obvious na mali ka, hindi ka rin darating sa time na mag-a-apologize ka kahit sa mga bagay na hindi ka naman necessarily mali, pero mas pinapahalagahan mo yung relationship kaysa sa ego mo. So magandang practice na i-train mo muna yung sarili mo mag-apologize, lalo-lalo na sa mga obvious naman na mali ka. Pero kung dun pa lang sa area na yon, hindi ka marunong mag-sorry sa obvious, hindi ka rin mag-give up at magsasabi ng sorry even sa mga area na alam mong tama ka, pero mas mahalaga sana yung relationship kaysa sa pagiging tama mo. Mas lalong hindi ka mag-a-apologize sa ganung bagay. Kasi hindi ka nga nasanay. Hindi ka nga nasanay. Oo, Kaya, sadyahi sa'yo. Kaya sa Teka lang, sir. Yung PERDEV ba personal development. is, ano siya, subject? Subject. Isa lang siya sa mga subject. Isa sa mga pahingang subject sa senior high school kasi madali lang siya. But wala tayo nun dahil senior high school yun eh. Wala tayo nun. Values tayo. Ang values education ay ESP. Ngayon. Edukasyon sa pagpapakatao. Ngayon. So tayo nun, before, values, di ba? Actually, mas ano pa nga yung sa atin good manners and right conduct. Oh. Kasi yung right conduct, tinuturo din yung proper etiquette and behavior. Pero yung PERDEV, parang
mas specific siya at mas malalim sa tingin ko eh. Kaya siya mas malalim because it involves na awareness sa kung sino ka, Yun nga eh. awareness sa iyong mental and emotional health, awareness sa iyong relationship sa ibang tao, and awareness sa possible na career, work, and interest and skills na acquire o kukunin mo in the future. Then, Parang napansin ko, development. kulang pa siya. Ano pa? Ano gusto mo Spiritual idagdag? Ayun development. talaga, okay. Kaya, nung nayari namin yung libro sa Lesson 14, kinausap ko yung mga teachers ng personal development. Magdadagdag ako ng lesson, kako, na wala doon sa curriculum guide. Because I believe, kako, na kulang itong curriculum guide na sinet ng DepEd. Because you cannot be a whole person without developing your spiritual. So, yun yung huling lesson na dinagdag namin, yung spiritual. Inano mo, development. gumawa ka ng sariling module. Gumawa ako ng, hindi naman sariling module. Nagdagdag Lesson. ako ng lesson. Mhm. Tapos, naggawa ko ng sarili ko outline nung lesson na yon. Yung spiritual development, hindi naman siya necessarily sa religion. Mhm. Pero kumbaga, Matatouch yun, syempre. matatouch yun. Pero sa bandang dulo. Mhm. Pero ang point pa rin niya is yung spirituality ng mga common questions in life, common Purpose, reflections in life, yung purpose, yung bakit may agony, bakit merong suffering, ano ba yung life after death, Ayan. mga ganyan. Nice. Bakit ba ako na-amaze So before, walang ganun. walang ganon sa curriculum Okay. ng PERDEB. Yung ganung klaseng mga tanungan, ano? May mga questions regarding sa self, may mga questions regarding sa relationship, about sa emotions mo, pero hindi sa ganong area ng spiritual development. Mhm. Okay, going back, Ganda. Nice. to know the love of Christ. So, pwede pala nating malaman yung love of Christ. Hindi na theoretical dito sa verse na to yung love ni Christ. Experiential ba to? Hindi lang sa experiential. Mm. It could be measurable. Okay. Yung love ni Christ. Hindi na siya metaphorical dito. You are able to know yung actual at saka yung in action na pag-ibig ng Diyos. Dahil ba siya sa mystery ng church? Hindi. Nag-play ba siya ng role doon? Hindi lang naman yun. Oo. Pero kumbaga, yung church ang isa sa gagamitin para ma-display yung love ni Christ. Kaya nga merong love one another eh. Mm. So, ito yung love ni Christ in action. And kung paano yung love na yun is mag-overflow palabas ng church para i-reach out naman yung mga lost. Ayan. Ngayon, ito, last part. That you may be filled with all the fullness of God. Maganda ng pakinggan yung you will be filled with God eh. Kaso, mas maganda ding pakinggan na you be filled by the fullness of God. Ang ginamit dito, with all the fullness of God. So, ibig sabihin, walang nireserve si God na para lang sa Kanya, sa Kanyang mga anak na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, Hindi kulang, ganun. so ibig sabihin, walang kulang kundi sagad-sagad pa yung blessing ni God sa Kanyang mga anak. So, in short, yung fullness ng capacity ni God will help us understand na we are capable to reach yung holiness na dinedemand niya sa atin. Kasi hindi lang naman tayo mag-isa. Ine-empower niya tayo dun sa mga bagay na kinukuman niya only if sumusunod tayo sa Kanya. Parang hindi pwede mag-excuse, no? Natao ka lang. Ito, last part, 20 to 21. Ngayon, para sa Diyos na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi o iniisip natin dahil sa kapangyarihan niya. Sa Kanya ang papuri sa church dahil kay Christ Jesus sa lahat ng generations magpakailanman. Amen. Ang mind ng tao is napaka-powerful. Okay? So, kumbaga, limitless ang potential ng tao. Though I am not saying na ang tao ay limitless. Kasi namamatay ang tao. May kahinaan ng tao. Oo. I am just saying na napakadaming Complex. potential and possibilities na kayang gawin ng isang tao. Ngayon, ang sabi dito, Parang sa Lucy. ngayon, ang sabi dito, pero kahit na maibigay ng tao yung best at mahingi ng tao yung best na kayang arukin ng kanyang pag-iisip, ng katalinuhan, ng kakayahan, kagalingan at eksperyensya,
lagi daw na mas kayang ibigay ni God yung higit doon. So, ibig sabihin, kahit na hingin mo sa Diyos yung pinaka-best na pwede mong mahingi, laging ang kayang i-provide ni God sa atin is beyond that. So, kumbaga, hindi naman sa ano, pero parang nag-flex si God na I can give beyond that. So, example, you can ask for every good thing you have ever experienced, pero God can do above that. You can think or imagine things beyond your experience, pero God can do above that. You can imagine good things that are beyond your ability to name, but God can do above that. So, ibig sabihin, hindi lang sa all the fullness of God, ang sabi pa dito, exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Remember, ano hiningi ni Solomon? Kay God, bigyan mo ako ng wisdom kasi bata siya. At hindi ko kaya na pamunuan yung Israel kung wala akong wisdom. So, kailangan ko ng wisdom. Ano binigay sa kanya ni God? At Wisdom, dahil hindi mo, kayamanan. at dahil hindi mo hiningi yung kamatayan na mga kaaway mo, hindi mo hiningi yung lahat ng pera o luho or whatever, lahat ng hindi mo hiningi, ibibigay at idadagdag ko pa sa'yo. Kaya pwede mo nang sabihin yung Matthew 6:33. Sinisik first mo yung kingdom ni God and His righteousness, and all these things, even yung mga hindi mo hiningi, idinadagdag lang sa Kanya. Yun ang Nice. yun ang application nun. Bakit ba niya gusto magkaroon ng wisdom ni God? Para mapamunuan niya yung Israel na magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi bayan yun ng Diyos eh. So kumbaga, magandang Kasi beginning ng fear of God. the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kumbaga, ang ganda ng simula kasi ni Solomon eh. Kaya sa kanya yung amazing na example ng all these things shall be added unto you. Na sobrang unimaginable. Na naging common yung ginto. Na wala naging gera nung time niya, di ba? And sinik ng buong mundo yung Hindi siya wisdom niya. attached kasi. Hindi siya attached. Di ba yun yung natin ngayon? Mm. Nagbago na nga pala. Ano ba yan? Yung memory verse, nandun tayo sa ganong, nung nakaraan, yung seeking first, di the ba? kingdom Tapos of God. ito yung do not worry, di ba? Hindi, yung ngayon naman is Ngayon yung naman, do not judge. Ngayon do not judge Oo. naman. This time, Wala pa kasing bagong, na wallpaper. Ngayon, kaya ang ginawa kong wallpaper, yung mismong lecture. Oo nga, no? Nice. Ayan. Para, this time, matitingin ako sa wallpaper ko, hindi parang passing thought lang na, Matthew 6:30, sige po sa ito. This time, pag matitingin ako sa wallpaper ko, dahil ang dami nakasulat, babasahin ko siya. So, kumbaga, mamemeditate ko siya. So, being merciful to other people. So, paano ka magiging merciful sa ibang tao? Tignan mo na lang kung gaano ka gracious at merciful si God sa'yo na ito lang hiningi mo, pero higit pa doon yung ibinibigay niya. Ayun. So, kung dati, material ang mga blessings na manifestation, tandaan natin sa New Testament is more on spiritual. And it's greater dun sa material. O, yan. Hindi ka mayaman, pero hindi ka nangangamba. Grabe yun, di ba? Yeah. Hindi ka rin aligaga, may peace ka. Mm. Yun yung malupit. Kasi kahit na mayaman ka, kung wala ka namang peace, di ba? Oo, ala din. Aligaga ka pa rin, nakangamba ka. Di ba? Yun. Kaya nga, ano sabi dito, God is able to do this in our life, yung abundance na Hindi ka yon secured. right now. Ibig sabihin, hindi natin kailangan pumunta muna ng langit para maranasan natin bagay na to. Right now, though it may sounds charismatic, pero right now, God can work in us through kay Totoo naman Jesus. Yun. Right Totoo now. naman yun. Yung glimpse of heaven. Ngayon, ano ang response natin bilang recipient ng blessing? So, pwede naman sabihin ng Paul na to Him be glory na nanggagaling sa akin. Yung kabuuan ng aking pagkatao is nagpupuri ako sa Diyos. Hindi Ang sinabi dito ni Paul is, to Him be glory in church by Christ Jesus. So, ano ibig sabihin? Be glory in the church. Parang, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, hindi lang sa buhay ko,
kundi sa buong katawan mo, di sa buong iglesia. Gusto niya na yung glory ni God is i-feel niya yung buong church, hindi siya lang. At gusto rin niya na yung buong church papurihan si God, hindi siya lang. So, that's a proper response Tama doon yun. sa ano. Saka tamang prayer yun. Okay. So, he calls upon all the people of God to praise the divine name of God. So, pag ganito yung mindset natin, parang mababawas yung reklamo natin eh. Tsaka yung inarte ba sa katawan na. Saka, tingnan mo si Paul dito, nakikita mo yung pagmamahal din niya sa iba. Oo. No. At nakakulong si Paul dito. Yun yung blessing, di ba? Oo. Yun yung blessing niya Oo. na yung inner. Yung sinasabi mo kanina, inner man. Oo, inner man. Hindi ligalig. Oo. Diba? Ako iniisip ko pa lang eh. Natitinag, ano? Ako iniisip ko pa lang. Kaya nakakulong ako, no? Tapos napaka-cramp ng kulungan. Tapos, ayaw mo? Sige, sabihin natin, ano yung pinaka-ayaw mong setting ng kulungan? Tapos wala kang ballpen kasi bawal yung matatalas na bagay doon. Hindi ka pwede mag-cellphone. Bawal yung cellphone doon. Okay? Tapos yung CR siguro doon is hindi siya ganun ka private. Hygienic din. O, tapos mainit. Tapos maaaring may kasama ka pang iba sa kulungan na iba yung ugali. Though pwedeng ikaw rin naman, iba yung ugali mo sa kanila. So it's a tie. Para bang, buti nga sa kung may kasama ka, may makakwentuhan ka, paano ko mag-isa? Di ba nabaliw ka na? Di ba nga maraming nagka-anxiety no na-isolate dun sa COVID? Isolation. Lahat pa ng pangailangan mo, ando naman. What if yun? Nakakulong ka. Hindi naman naka-tiles yung kulungan dito. Wala namang electric man dito noong time na yun. Lupa-lupa pa kami, mga daga pa, tapos may mga insekto pa. Ang pa. pinaka-ayoko, sir, na setting, yung lupa na maputik. Diba? Na may basa-basa. Yun ang ayoko. Yun nga, tapos may mga daga pa. Yun yung breeding ground ng mga bacteria ng sakit. Di ba, imaginein mo, tapos apostol ka. Tapos matagal ka doon. Tapos sasabihin mo na I can do all things through Christ who gives you strength. Nakakulong din siya doon, Philippians. Kumbaga, eto yung challenge dyan eh. Nung sinabi yun ni Paul, Kristiyano siya. At mas mahirap noong panahon niya. Bakit tayo, para bang it's so far-fetched yung idea na sa atin na kapag andun tayo, parang ang hirap tanggapin, parang hirap paniwalaan, parang ang hirap inner man ang may kulang sa atin. Mahina yung ating inner man. So, i-develop natin. Grabe inner man na yan, no? Regardless, sabi mo nga, ng circumstances. Siguro yung inner man niya, hindi inner man. Yung inner man is inner man. Talagang so, isa talagang, no? Yeah. So, baga, alam mo. Grabe yung workout din kasi. At hindi siya keyboard warrior lang. Yung parang matapang lang sa letter. Na-prove niya in his resolve and resolute na talagang determined siya na until the end is maging follower talaga ni Christ. Ngayon matapang lang sa Pero kung na-reject lang, ayoko na mag-share. Ayun lang. Ayaw kasi na rejection ng tao. Sino ba? Sanay ito. Sanay. Sanay na. Siguro lagi nasa isip. Pinatawad nga ako ni God sa dami ko pinersecute eh. Oo nga. Tapos ito, hiya-hiya ako. Anong kaartihan to? Kaya tama lang na bayad tama lang na consequence sa akin to eh. Ganun Kulang pa nga eh. Though, hindi na siya nabubuhay dun sa condemnation. Nabubuhay siya na. Wala siyang sir? Wala siyang parang egotistic na, parang walang ganun, Ala naman. Kasi nung minsan nagyabang siya, ang purpose niya doon is para ilayo yung mga tao doon sa other gospel eh. Parang pinilit niya na, hello, may credential din naman ako. Kung yan lang naman pala hinahanap niya, may credential din ako. Pero niya logic. Yeah. Pero hindi yan ang ginagamit ko sa inyo. Because I consider all these things rubbish para lang ma-attain niya yung knowledge ni God. Dahil nga sa pinag-aaralan naming human behavior, saan kaya siya makakategorize, no? Ayun. Lupit, no? Nasa pinnacle na siya. Napakalupit, Siguro sublimation sa defense mechanism. Ang galing. Napakalupit. Magaling si God sa buhay niya. Kasi na-transform niya yung isang murderer, naging preacher eh. Oo. Kasi, yun nga, so tayo sa generation natin ngayon, hindi naman na siguro ganun ka,
yung kinukulong, pinapatay yung mga Christian, medyo accepted na nga no? Siguro yun yung ang downfall lang nun, yung watered down, naging Oo. watered down. Tsaka naging lax. Oo. Saka yung boldness siguro nung ating pag-share, Ah. yun nung isa din. So, hindi naman para maka-offend tayo, hindi para magano lang magsabi lang ng truth. Yes. At hindi mo naman sinasadyang banggain yung mga belief system ng iba. Yes. Pero siguro yun nga, sir. No? Yes. Boldness, no? Yes. Ngayon. Boldness na may kasamang wisdom. Hindi boldness na bold lang, pero wildfire. Okay. Ayun lang. Yun lang guys. Thank Thank you sa pagsama sa amin. Goodbye!